Hindi makapaniwala ang pamilya ni Mark dahil ilang araw nang nawawala ang dalawa. Kaya sa bawat paghahanap ng mga rescuer ay lagi silang naroon, umaasa na sila ay matagpuan. Samantalang hindi naman mayali sa isipan ni Mark kung gaano kabuti ni Elena sa kanya. Sa kabila ng hindi magandang pagtrato nito, minsan pumasok din sa isipan ni Mark na kailangan niyang makipag-ayos kay Elena dahil bihira lang din ang ganitong babae na may malumong puso na handang tumulong sa anumang pagkakataon. At hindi lang yon, sa ilang araw nilang magkasama sa isla, tila meron na siyang kakaibang naramdaman sa dalaga. Yung tipong nagagusto na siya rito. Pero hindi lamang masabi dahil sa mga nagawa niya noon sa kanya. Samantalang hindi pa rin sumusuko itong si Elena na baka sakaling mapansin ang kanyang sinulat sa buhangin na humingi ng tulong. 2 linggo na silang naroroon sa hindi inaasahan may dumaang helicopter sa kanilang lugar at sa kabutihang palad ay nakita ng mga rescuer na merong humingi ng tulong sa isla na hindi nila inakala na naroon pala sila napadpad. Hindi agad nagsayang ng panahon ng mga ito na lumapag sa isla. Natuntun nila ang 2 taong nawawala sina Mark at Elena at tila namayat na dahil sa walang sapat na makain. Kaya naman sa mga oras na iyon, dinala nila sa ospital para naman magamot lalo na itong si Mark na nagkasakit. Sobrang saya nila Joyce at Elizabeth dahil hindi nasayang ang kanilang paghahanap sa mga ito. Elena, Mark, salamat naman at nagtagpuan na kayo. Ma'am, kung hindi dahil kay Elena baka wala na ako. Ginawa niya lahat para sa akin sa isla. Nasaan na siya ma'am? Ayun, nasa kabilang kwarto. Binabantay ng lola mo. Kailangan din niyang magpagamot dahil meron siyang ilang mga sugat sa katawan. Matapos ng ilang araw na pagpahinga sa ospital ay tuloy na silang nakalabas pero hindi pa rin nila makalimutan ang mga nakaraan sa isla. Nagpasalamat naman sina Joyce at Elizabeth sa dalaga dahil hindi nito pinabayaan si Mark. Ma'am Joyce, yun po naman talaga ang tungkulin ko. Kailangan kong alagaan ang mga amo ko. Elena, gusto may pag-usap sa iyo ni Mark. Okay lang ba sa iyo? Sige po Ma'am Joyce. Ilang minuto lamang nakalipas ay lumapit itong si Mark. Kaya naman ay lumabas muna itong si Joyce para mag-usap ang dalawa ng maayos. Kumusta ka na Elena? Hindi ko alam na mas malala pala ang karamdaman mo dyan dahil sa pag-aruga mo sa akin sa isla. Ano ka ba Sir Mark? Ganoon naman talaga di ba ang gagawin kapag isang boss ang nagkasakit? Huwag kang masalita ng ganyan. Elena, paano kung tuluyan kang nagkasakit at nawala sa paningin ko? Paano na ako doon? Laking gulat ni Elena sa sinabi ng binata. Ano ibig mo sabihin Sir Mark? Elena, nakahiyaman pero bahala na. Sorry nga pala sa lahat na nagawa ko sa iyo. Sana mapatawad mo ako. Walang naman yun Sir Mark. Ang malaga ay niligtas tayo. Kahit na Elena, kung hindi dahil sa ginawa mo ay baka mas naging komplikado pa ang buhay ko. Gusto kitang mapasalamatan sa lahat kaya kapag nakabawi na tayo, pwede ba kitang imbitahan para kumain sa labas? Bilang pagtanaw ng utang loob sa iyo. Talaga Sir Mark? Kayo pong bahala. Tinupad na nga ni Mark ang kanyang pangako sa dalaga. Subalit habang tumatagal ay lalong may namumuong pagtingin itong si Mark kay Elena. Elena, may tatanong lamang ako sa iyo. Sana hindi ka magalit. Ano yun Sir Mark? Noon ba, meron na bang nagtangkang manligaw sa iyo? Nako sir, manligaw? Wala pa naman. Hindi ko nga alam kung paano ligawan ng lalaki eh. Sino ba naman ang makagusto sa akin? Siguro ang bulag na tao ang makagusto sa akin. Huwag kang masalita ng ganyan Elena. Sir, bakit hindi ako matatawa? Samantalang laking probinsya ako hindi ba? At kadalasan gusto ng mga kalakihan na ligawan yung katulad nila. Ang buhay. Buhay mayaman at buhay sosyal. Kaya hindi naman ako aasa kung may manligaw sa akin. Siguro nga nakatadhana talaga na maging ganito ako habang buhay. Huwag mo nga sabihin yan Elena. Paano kung sabihin ko sa iyo na gusto kita? Nako sir, gusto maging kaibigan pwede naman po. Hindi yun, I mean I really like you. Mahal na kita. Gusto kitang maging kasintahan. Sir, baka naman po dahil lamang yun sa nagasama tayong dalawa sa isla. Kaya mo nasabi ang mga bagay na yan. Anong gusto mong gawin ko para patunayan ko sa iyo na mahal kita? Sir Mark, wala kang kailangan patunayan sa akin pero
Hindi tayo bagay. Nakita nyo naman na ang antas sa buhay natin, di ba? Isang mayamang lalaki, nagagusto sa isang katulong. Ano naman sa ngayon, Elena? Yun talaga ang naramdaman ko sa'yo. Hindi magbabago yun. Napatawa na lamang ang dalaga sa pinagtapat ni Mark sa kanya. Isang araw noon, nagkausap sina Elena at Elizabeth tungkol sa kanyang pagtatapos sa kolehiyo kung saan siya mag-a-apply ng trabaho. Pero bago nangyari ang kanilang pag-uusap ay hindi napigilang sabihin ni Elizabeth sa dalaga kung ano ang totoong naramdaman ni Mark sa kanya. Alam mo ba, Elena, ngayon lang muli nagmahal ang apo ko. Alam kong meron kayong kaunting alitan nitong nakaraang araw, pero sana man lamang ay bigyan mo siya ng pagkakataon para patunayan sa iyo na totoo talaga ang pagmamahal niya sa iyo. Kahit kaunti ba ay wala kang patingin sa kanya? Ma'am, ang totoo naman aminin ko na gwapo naman si sir. Pero natatakot lamang ako, paano kung ngayon lamang ito naramdaman niya? Isang araw bigla niya akong iwan at malamig sa akin. At ipamukha sa akin na nanggaling ako sa isang mahirap na pamilya. Elena, huwag kang masalita ng ganyan dahil hindi yun mangyayari dahil magtapos ka ng pag-aaral bilang nurse at ako na mismo ang makalaban ni Mark kung mangyari yun. Gusto kita, Elena, para sa apo ko. Alam kong magiging maayos ang inyong pagsasama. Ma'am, magsasama ka agad? Hindi pa nga naligaw sa akin si Mark eh. O Mark, narinig mo bang sinabi ni Elena? Maya-maya pa biglang lumapit ang binata na may hawak ng mga bulaklak. Elena, para sa iyo mga bulaklak na to. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo. Isa lang ang may papangako sa iyo. Alam kong hindi natin ganong lubos ang kilala ang bawat isa, pero alam ko naman talaga sa sarili ko na mahal kita at gusto kita. Nako sir, baka naman mahulog ako sa iyo niyan. Elena, mula ngayon, wag mo na akong tawaging sir. Mark na lang. Mas komportable ako doon. Ikaw ang bahala, Mark. So Elena, tinatanggap mo ba ang pag-ibig ko? May magagawa pa ba ako kung ganito kagwapo ang lalaking aking nakaharap ngayon? At saka, hindi ko naman matatanggi na gusto rin kita. Kaya oo, tinatanggap kita. Hindi mapaliwanag ni Mark ang sayang naramdaman sa mga oras na iyon. Yung inakala niyang hindi mangyari pero sa isang iglap ay natupad na rin ito. Alam ni Mark na sa kanyang sarili na may pagkataon na minsan ay hindi niya alam kung ano talaga ang magiging kantungan nito. Pero isa lamang ang pinangako nito na mahalin niya na totoo itong si Elena. Matapos ng ilang buwan ay tuloy na ngang nakapagtapos si Elena sa pagiging isang nurse. Nagawa na rin niyang makapasa sa licensure exam. Kaya ngayon buo ang loob ni Elena na sumabak sa panibagong hamon ng buhay. Nakapagtrabaho na rin itong si Elena sa isang pribadong ospital na siya ring magiging nurse ng pamilya. Isang umaga noon, laking gulat nito noong biglang nagkagulo sa loob ng kanyang pinapasukang ospital. Hindi alam kung anong nangyari kaya naman dahan-dahan siyang nakisilip. Laking gulat nito dahil napakaraming tao ang nasa hallway ngunit wala namang pasyente ang kanilang inasikaso. Maya-maya pa may lalaking lumapit sa kanya at may inabot na maliit na kahon at sa loob nito isang magandang singsing ang naroroon. Elena, will you marry me? Hindi inasahan ni Elena ang pagdating ni Mark Montefalcon para mag-propose sa kanya. Sa kabila noon, maraming mga kasamahang empleyado ang nititilian at kinikilig sa ginawa ni Mark. Wala nang nagawa pa itong si Elena at napauo na lamang ito dahil sa effort na ginawa ni Mark sa kanya. Dahil doon, labis ang saya ni Mark dahil tinanggap ni Elena ang plano nitong magpakasal sa kanya. Ganon din naman sina Elizabeth at Joyce. Naging masaya ito dahil sa natupad na rin ang kagustuhan ni Elizabeth na magkatuluyan ang dalawa. Sa ngayon mas naging maganda ang kanilang relasyon at sa wakas ay natupad na rin ang kasal na matagal nang hinintay nilang dalawang pinaplano. Minsan yung tipong nasa isip mo na hindi mangyayari ang isang bagay lalo na at lagi kang pinagmumukhang talunan pero hindi rin natin naasahan na ang lahat pala ay nakaplano sa iyo. Hanggang dito na lamang muna kaibigan. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta. Kita-kits po tayo sa sunod nating mga kwento. Maraming salamat at paalam.